Kultura Podcast. Kilala nyo na, kabanda ng lahat. And kasama ko ngayon, Kung ang batas sa basehan ng bawat horado, para sa akin, kapag kinuha ka nila, dapat alam nila na yun yung music Yun mo. yung music Number mo. one. Pangalawa, That's right. kukunin ka nila, kasi Yun yung music mo eh. Yeah. Hindi ka naman nila kukunin pag... That's right. And find sticks for a fire and build a fire and be careful not to start a fire that you don't want. Of course, of course, of course, of course. Sampuot na direktang nanuot hanggang mapahalik sa paa. Pero masasagip ka nga ba ng nasusulat sa reseta na lukot? Parang to, di para sa inyo. Mga balat ko, di para sa inyo. Tirang may kagat, bumaon na sa balat na pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Diwang malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado, magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtugtog, aga kami hindi sunog. Kami, ilustrado, magmano. At tandaan mo ako ang batas. Welcome sa isa na namang episode ng Basehan ng Bawat Horado. Ako ang Batasio, aka Ginoong Rodriguez. Yeah! Sabado ng hapon ngayon dito. Iinom ako habang nanonood. Selebrasyon na sa akin yun. uminom ng ganitong oras. Para sa akin parang ano na yan. Good day yun, good day. So, kamusta kayo? Panoorin natin tong Deadpan versus Mia Sonin. Hindi ko alam kung ganyan talaga yung pagkakabigkas. Dagdag context lang na kaka-upload pa lang ng ito yung latest upload. Magkausap kami ni Shay. Matagal na namin iniisip na mag-PNP. Parang ito yung pinakasaktong okay pag-usapan. Ang usapan namin kasi kapag naglabas siya dapat ng music, pag-uusapan namin. Pero ito, nagkaroon siya ng alter ego battle. Tapos sabi niya, yun yung pag-usapan namin. At gusto ko na rin pag-usapan kagad habang sariwa pa sa utak niya yung maraming bagay. Dahil syempre medyo katatapos lang ng battle. Kung hihintayin ko yung 2 months after ng upload bago ko panoorin, alam mo yun, sigurado nasa iba na yung utak niya. Baka may parating siyang battle, baka may sinusunod sa kanta, hindi, alam mo yun, preoccupied na siya na iba. So, papanoorin ko ng maaga to, pero i-upload, magiging public siya 2 months after ng upload pa rin. So, sinasabi ko lang, kapag pinanood nyo to, matagal na to nangyari. Yun, para mapag-usapan namin yung battle, no? So, yun lang pare, panoorin natin. Cheers! Marami nagko-comment na nanonood sila nito habang umiinom. Parang yun yung combo nila. So, kampay sa inyo mga pare. Hindi pa kayo nagla-like, nagsasubscribe. Tangina, ano pang hinihintay nyo, di ba? Nasa 72,000 plus na tayo. So, solid. Sobrang salamat sa inyo. At, yun. Siguro by the time ni-upload ko to, paparating na yung anniv ng flip top. Feeling ko ganun. So, happy anniv flip top. Malamang may grain na salt niyan. Yun. Batastradamus. Tingnan natin. Pero ngayon, kasalukuyang November, parang katapusan ng November ngayon. By the time din na mapanood nyo to, nalabas na yung Damanchi, sigurado, so pakinggan nyo. Hopefully yung karote din ni Plasma, ni Moki, tsaka ni Crispy, sana na ilabas na sa panahon na to para napapakinggan natin.
Yung album ni Dicta tsaka ni KMG, sigurado lumabas na rin. So malamang pinapakinggan nyo na rin. Kung hindi pa, pakinggan nyo. Ano ba? Flip Top, Zoning 21, nandito pa rin, Matchpoint Sports Bar, Mandaluyong City, huling laban na ng gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Doon mo malalaman kung gaano ka-special yung alter ego battle o secret battle o surprise battle. Kung ano pa man tawag nyo. Dahil siya yung huling battle ng gabi. Siya yung nakalimutan ko nung gumagawa ako ng mga prediction, may hindi ko man lang napansin. Di ba? Flip Top, magingay para sa parating natin laban. Tapos nung in-upload to, nakikita ko caption nila sa post na si Fruz, nakita ko, kaya pala daw nasa tabi lang lagi si Batang Rebelde. Hindi daw ba-battle pero lagi naka-earphones. Ayun pala pinag-aaralan yung rounds. Shoutout sa lahat ng mga underground na liga. Shoutout sa lahat ng mga represent collab. Shoutout sa enerhiya nilang lahat. Mula kahapon hanggang ngayon. Tapos syempre, kita-kits tayo sa Flip Top Live in Manila, Flip Top Live in Cebu. Sana makasama namin kayong lahat doon. Hindi naman natin ma-upload tong battle na to bago noon. Pero gano'n pa man, sinasabi ko yun para sa mga tao dito. Shoutout sa High Minds, Real Jokes, Hype Beat, Crown Manila, Black Manila, Unhinged, Ulap, Linya Linya, syempre, Pinoy Pawn Stars, RX Panda, 7-4 Egocentric, Shift, One Tabad Clothing, lahat na lang. Shoutout sa kanilang lahat. Sa kanan ko, mag-i-hype tayo lahat para ay deadpan. Grabe pala small-minded mo pa rin, bakit ganon? Sa'yo pananaw, pinaka-importante pa rin ang views. Hanggang ngayon, tinitignan ko na palagi mensahe. Tapos na ako sa kompetisyon. Ang baba mo mag-isip ang tanging complex na meron ka lang pala'y Napoleon. Naka-Metallica shirt. May naka-Metallica shirt. Load. Stig. Ako pa ang sinabihan, ako ang panalo sa mga tournament na iyong sinalihan. Wala si Jonas pala. No? At sa kaliwa naman, mag-i-hype tayo lahat para ay Mia Sonin. Ang healthy ng alter ego battle o secret battle kung tutuusin, pure skills, no? Tanggal din yung pressure lalo na sa bigger names. Dahil ibang klaseng target kapag mas mataas yung pangalan mo, eh, di ba? Kapag mas maingay ka, mas marami angle sa'yo, mas pwede kang anuhin, eh. Mas alam nila yung personal mong buhay. So ito talaga skills lang, creativity lang, di ba? Maganda siya, magandang concept. So, kunwari, yung maliliit na liga, no? Yung mga medyo unheard na MCs, isipin mo kung sila alter ego battle, gaano kagaling ang kaya nilang gawin. 'Di ba? Kasi ibig sabihin, hindi mo kailangan mag-ungkat ng todo personal na angles. 'Yun. So, isa yun sa kino-consider ko dati nung inisip ko yung na liga dito sa Canada, no? Parang astig kung medyo ganun yung gawin, puro alter ego. Pero tangina. Ewan ko. Pero kagaya dito sa Flip Top, kanya piling-pili rin yung pinapagawa rin niya ni Arik ng alter ego battles, no? Dahil hindi siya basta ganun lang. Mas malayo ata si Mia Sonin. Sino na? Mauna na daw si Mia Sonin. Pinili niya mauna. Pakinggan natin. Unang banat, Mia Sonin. Let's go! Deadpan eh, no? Pagkaharap, boom, siya pala. Kasama sa script ni, siguro binili ni. Pero, first round ni Mia Sonin, sino ba si Deadpan? Si Shay na
ina-assume ko, di ba? Tama. First round si Mia Sonin, si Batang Rebelde, naghiyawan mga tao kay Shay, yung puta. Oh, shit. Yeah, the champ is here. Parang lugi ah. Game! Gusto ko sana siyang trash talkin sa comment section. Alam nyo na, para yung laban malagyan ng hype. Kaso yung pagiging keyboard warrior, not my type. At balita ko, uso daw yung three-way battle ah. Pues ako'y tirador na tumador, double kill kapag nag-snipe. Tipong kaya kong i-one-shot yung JD na may kasamang ice. Pero, boss, it's Mia Sonin, not Sonin, okay? Mia Sonin kontra Deadpan. You know shit's about to get wild. Special battle, di dumaan sa tryouts. Kasi ako, special pick, habang siya, special child. At di lang ako basta naligaw sa bahay mo, Enigma, dahil sa aking talento, flip-top talaga ang aking destinasyon. Ako'y parang vampira, di ako makakapasok sa tahanan ng liga ng walang imbitasyon. Kaya yung performance ko ngayon, parang pangil na babaon at babakat. Habang para ka ding vampira, cause tonight you're the one who's gonna suck. Morning, what's up? Alam ko ang inaasahan yung magharap ay si Marcong Bungo at si Nagtala. Tama. Pues yung prediction na inabali, naku po. Pero wag mag-alala, akong bahala. Kaya kong ilarawan kung anong mangyayari pag sila nagharap sa isang yugto. Kasi meron akong punyal na sa sobrang talas, ibabaon sa kanyang bunbunan hanggang sa dumanak ang dugo. Kaya masasaksihan nyo pa rin magsalpukan itong talas sa bungo. At pagkabaon, walang awang hihilahin pababa itong aking blade hanggang sa tuluyang mag-split ang kanyang wacky face, hati-pati kanyang ngiti. Kaya tapos na rin ang iyong happy days. Wala kang chance ang manalo cause nothing beats a jet to holiday. Ganyan ako mag-jokes, talagang konektado, yung crowd nahahakot. Mantakin mo, holiday na oh, pero lahat pumasok. Oh. At speaking of wacky face, buhay ka pa pero mukha ka ng bangkay. Pues hayaan mong gawin ko yung prioridad. Itong bakal sa mukha mo ang napili kong solution para yung pagtanda mo ay bumaliktad. Kasi itong facial, anti-aging. Pero hindi to skincare, mga brad. Anti-aging kasi pagputok, bang! Itong dead, mahihinto na yung edad. At yan ang facial, yan ang aking plano para tapusin ka. At meron pa akong backup plan kung sakali. Kaya siguradong tapos na ang iyong last day. Ay, ito na ang iyong last day. Kung di man gumana yung una kong plano, ang aking plan B, ulit-ulitin lang yung plan A. Yeah. Kaya bang, 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 hanggang mapas lang. Sunod-sunod yung makikitang facial na para bang, gang, bang. At alam nyo bang ako ang secret weapon ni Enigma? Kaya sa poster yung pangalan ko, Blanco. Habang ikaw, walang bilang, kaya sa poster, blank ka. Dito sa ating balitaktakan, yung mga dakdak mo, blanka. Street Fighter, kahit jokes ko may halong green, electrifying pa rin, malablanka. Kaya ang sasapitin mo'y mas malagim pa sa pagkasawi ni Nida Blanca. Laki na mata mo. 1, 2, 3, 4, 5. Bigyan ko 5 points dito si Mia Sonin, no? Parang vampira because parang you're gonna suck. Lahat pumasok. Holiday pero lahat pumasok. Ulit-ulitin yung plan A. Tas yung sa facial, gangbang, Nida Blanca. So 5 points bigay ko sa kanya, no? Spatan natin ang round 1 ni Deadpan. Ito tanong ko sa inyo, so far, sa lahat ng mga alter ego battles, kanino pinakamalakas so far? Hindi pinakamalakas. Kanino ang paborito nyo? Yun.
Imagine, yung style mo, personals. Tapos yung kalaban, di mo kilala. Binigay lang na info, pangalan. Pambabae pa talaga. Daya ang puta. Paano kung sinulat ko, kakantutin kita? Tapos pag akyat natin sa stage, si Luxuria ka pala. Ang inang yan. Puta, mag-choke ako nun. Hindi ko yun masasabi. Mas pipiliin ko pa maging si Badang at kumain ng tae. O kaya, matulog sa ospital na matagal na bakante kaysa sabihin yun. Sama no? Oo, ganun kagrabe. Pero, alam mo, mas pipiliin ko pa na may mangyari sa amin ng pinakamabaho at madungis na version ni Lax Pare. Yung kagaya ng pawis na pawis siya after ng isabuhay finals nila ni Pistol dati. Kesa maging ikaw na sa promo alter ego battle ay sumali, tapos ang diskarte para lang manalo ay magtago sa pangalan ng babae. Sagutin mo nga ako, pare. Why are you gay? You are gay. Kasi takot na takot malamangan. Talagang gumamit pa ng pangalan ng babae para lang hindi ko maangguluhan. Wala eh. Meron talagang mga chicken na hindi angkop sa sabungan. Para kang simot. Wala daw mapapala kay GL, takot madumihan. Speaking of mot, alam nyo, feeling ko anagram yung miasonin. Ang orig yata ay insomnia, tas lalong pinabonjing. So, paano yan? Paano mo ko mananockout? You can even put yourself to sleep. Magbilang ka muna na maraming tupa. Unlimited ship! Anyway, balik tayo kay Mia Sonin. Kayo, tingin nyo, sino si Mia Sonin? Porn star na Indian? O pokpok niyang pinsan? Baka anagram ulit nung sinabi sa kanya nung tatay niya nung tinira siya sa puwet. I am insan. Putangin na kasing pangalan yan, hindi pang alter ego, pang alter. Alam niyo yung mga tipo na mga seller ng mga video na nagdidildo tapos pagka-transfer ng 1,000 ora mismo, ibablock ka na after? Pero, not gonna lie, NGL, na-challenge ako dito, mga mamser. Kasi hindi siya yung tipong ice water na sa sobrang daling sulatan yung sinagtala, nagmukhang matalinong writer. Parang tinitira ni Shay. Una tinira niya si Mot. Tapos tinira niya si GL. Parehas champion yun. Tangina. Hindi ako magugulat kung umabot sa akin. Paano ba naman? Sobrang common, too big. Ang daming pwedeng i-reference na narinig nyo na somewhere. Tapos eto, pag sinesearch ko, parang sex life ni Plasma. 0 yung answer. Pero wala, ganun siguro talaga. Wala talagang info na solid. Kasi madulas tila liquid. Ang hirap makita parang gas. As in, wala sa kanyang infong magader. Kasi ganyan talaga, walang pake sa'yo ang mundo sa mga tulad nito na hindi nagmamatter. At titigil na ako. You don't have to make me. Dahil susunod ako sa time limit. Di ako si... Shay. 6 points, no? Kumbaga, akala ko nung una magtatay sila. Pero nagustuhan ko yung ender niya yun. So, 6. Lamang siya doon. 1 point. Yung Luxuria ka pala, nagustuhan ko yun. Yung kumain ng tae. Takot madumihan. Tapos yung mas pinabonjing. Matalinong writer, si Nagtala. Tsaka Shay. Kumbaga, yun din, no? Makikita mo yung kung ano yung
added challenge kapag alter ego o secret battle, no? Ang daming nawalang layers. So, ang ganda rin niyang ma-develop palalo. Astig siya. Isipin nyo, hindi ko alam kung gaano katagal na nagkaroon ng alter ego battles tayo. Nag-e-evolve na siya ngayon. So, isipin mo, next year, gaano ka-advance ang alter ego battle compared ngayon. So, ako, sobrang natitripan ko siya. Astig. Astig sa akin yung ano yan, yung concept na yan, no? Ang ano kasi, yung mga importante lang talaga ngayon ang gagamitin mo. Parang gano'n, no? So, 6-5, nakuha deadpan first round. Round 2, tingnan natin, Mia Sonin. Nakaka-excite siya, pare. As in, alam mo yun, siguro kung nasa Pilipinas ako, kasi hindi pa kami nagmamigrate, ayoko nang bumatel eh. Pero siguro kung nasa Pilipinas pa ako ngayon, malamang gugustuhin ko subukan yan. Ganong level. Nung huli ko napanood din, yun na yung pakiramdam sa akin na stage na alam kong mag-e-enjoy ako mag-isip sa sa ganyang klaseng ano. Kasi isipin mo, hindi mo na kailangan manood ng lumang battles. Number 1. Number 2, yun nga, wala ka idea kung sinong kalaban mo. So, mas pwede yung mga generic lines tsaka yung mga tungkol sa sarili na linya na sinasabi nila na hindi puntos dahil hindi tungkol sa kalaban. So, mas rap skills talaga siya tsaka concepts eh. So, enjoy ako sa ganyan. Nakakatuwa na nagagawa siya dyan sa flip top ngayon. Sayang hindi ko siya naabutan. Dahil mong ebas ya. Pero yung mga bars, walang kwenta. Para kang collab ni Aljo Rabrenica at Tom Rodriguez, ang sakit mo sa tenga. Maingay, nakakairita, ginugulo mo yung tahimik kong mundo, walang yaka. Narinig mo yun? Ganyan ka payapa mundo ko kapag wala ka. Astig. Mamatay ka na sana. Wala pang diin yung mga bara. Puro ligaw na bala. Wala man lang akong suntok na naramdaman. Kaya anong deadpan? Baka Peter Pan kasi your punches never land. Nagamit na yan eh. Sayang, hindi lang perfect yung pagkakagamit ni Batang Rebelde, no? Kasi in-associate niya sa suntok na hindi naman associated kay Peter Pan sana, no? Pero Peter Pan Neverland, parang nagamit na yan ng, sigurado ako nagamit yan kay Thesaurus dati pa dahil Peter Norris, si Thesaurus, no? So sa tingin ko sa kanya ko narinig sa kalaban niya yun. So hindi ko napupuntusan, sayang. Grab, wala pa sa kondisyon. Tapos nanlalaki pa yung mata. Unang salang pa lang ng pan, pero ba't parang kinakalawang na? Yeah. Yun, ganda yun. Magandang rebat yun. Di pa yan sumusunod sa magulang O hindi pala siya rebat, no? niya. Kung suwayin yung nanay at tatay, akala mo hindi niya kalahi. Pag nautusan, bingi-bingihan, itong pan, tengang kawali. Yeah. Ganda. Di rin yan loyal sa kanyang partner. Oh, may side chick yan. Hindi kayang mag-stick to one. Ano ka? Non-stick pan? Oh. At speaking of pan, kasangkapan ka lang sa aking kusina at ang niluluto ko'y bangungot. Trust me, itong pan aabusuhin mala kitchen nightmares ni Gordon Ramsay. Pugutan ng ulo at gamiting sandata. Lagyan ng handle para mas maging handy. Hanggang itong pan maging melee weapon parang naglalaro ako ng PUBG. Ano, puro na lang ba pan? Wala na akong bagong bara. Ulul, kaya ko pang habaan at gawing wide yung angle sa pan na parang panorama. Kasi napanag... Diba? Ngayon, makikita nyo kung paano niya sinusubukan i-stretch yung pag-name flip sa pan. Dahil hindi niya kilala kung sinong kalaban niya. Diba? So, yun yung para sa akin sukatan ngayon niya ng creativity mo eh.
Galing. Astig na ginawa ng Flip Top. Sinimulan nila to. Sana tuloy-tuloy na laging ganito. Kakatuwa. Ginipan ko nang magpapantay ang mga paa mo sa mga bara kong dala. Mapapansin nilang papanisin lang ng pambato itong panabla. Dahil ako'y pandikdikan at pandiinan na habang buhay nagmamarka, habang ikaw ay panandalian lamang at pansamantala. Pero tapat ako sa sining at kultura. Kaya kung may tatatakang bara, edi papabura ko. Sabi ko, kung may tatatak akong bara, edi papabura ko. I don't like that shit. At pag ako may hawak ng bola, I'm a school you boy, bibigyan ko lang to ng lesson. Pag ako nasa opensa, parang sinapian ni Liangelo, Lonzo at Lamelo. Tawag doon, ball possession. At kung ang Hindi ko punta sa At kung ang battle rap ay ang slam dunk contest, pues nananatiling creative ang aking baon. And I sting like a scorpion sa dakdakan. Jordan Kilganon. Walang nakagets pero yun ay basketball. Yun ba irereklamo mo, par? Bakit? Kilganon, Scorpion ba ang nickname niya? Hindi ko alam. Shane Dunker no? Natural, match point yung venue, kaya kailangan may sports bar. Pero welcome, Deadpan, kasi nakapasok ka na sa Major League kahit di ka naman worth it maging kaanib. Madali na lang makapasok tong mga bobo, palibhasa, wala na yung balakid. Madali na lang makapasok yung mga bobo, palibhasa, wala na yung balakid. Pero maraming magbubukas na oportunidad para sa'yo. Basta magtiwala ka lang at manalig. And there's a lot of room for improvements, kaso mali ka ng kinatok dahil ako'y napipintong panganib. Ano ba yun? Meron ba talagang expression na gano'n? Pinto ng panganib. Parang hindi ko sure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 point second round ni Mia Sonin. Malakas yung second round niya na yun. 243. Kapag wala ka, yung payapa, di ba? Yung nag-dead silence. Kinakalawang na tengang kawali, puro laro ng pan. Parang karamihan ng second round niya, laro sa pan. Non-stick pan, panorama, pansamantala, papaburako, the sports bar, yung match point. So, solid. Yun nga, gaya na sabi ko sa inyo. Ngayon, mas magandang sukatan no? Mas magandang sukatan to dahil syempre, less hype dahil hindi nila pangalan. Less ang pwede mong laruin dahil wala kang idea kung saan. Pero para sa mga totoong fan ng ganitong art form, sa mahilig talaga sa lyricism at creativity ng battle rap, enjoy yung ganitong battle. Ako, para sa akin, gusto ko yung ganito. As in, sobrang gusto ko. Game ako bumattle ngayon na. Hindi, pero astig siya. Ano talaga, pen game, performance, ano siya parang siyang sparring Hindi mo kailangan lagyan ng emosyon. Hindi mo brand yung inaatake rin ng kalaban mo, di ba? Konsepto yung astig lang. Sobrang siguro nainggit ako dahil hindi ko siya naranasan at nagsimula yung ganito, wala na ako. Hindi na ako mabattle. Sarap sana yung subukan yan. So, yun. Bigyan ko 8 points. Tingnan natin round 2 ni Deadpan. Daming sinabi. Alam mo, bango ng hininga. Porket alter ego battle at di siya kilala, di na nagsipilyo si tanga. Ito kon sa mga pro rappers na gustong makonsider ding pinaka. Puro bars ang kinoconsider, nakalimutan na maging considerate sa iba. Puti pa ako, gayahin mo ako. Alam mo ba nung round 1, gusto kong sabihin na kaya lumindol sa Cebu? Kasi yung nanay mo, iniyot ko dun. Kaya magnitude 6.9, kasi nung nag-69 kami, may period siya nun. Pero hindi ko ginawa kasi ang sagwa na lang... Pero di ko ginawa... Binawi.
Nawa kasi ang sagwana ng estilong ganon. Kailangan na nating maging mas sensitibo ngayon. Parang Parang hindi parating dun yun. ko na sinipilyo ng nanay nitong sobrang luwag ng putik yung titi ko nagmistulang lubid sa gitna ng balon. Meron akong tanong. Alam mo ba na nagsisex mama at papa mo? Pero alam mo ba na kami rin? Bago ko siya ma-meet, never pa ako nakatry ng puwit. Sa kanya ako unang nakatikim. Grabe ang sikip, sulit, 9 out of 10. Ano tawag dito? Missionary. Pagka nga lang missionary, di ko trip. Tumatalbog kasi yung titi ng papa niya, di ako makatingin. Ang inang yan. Pero kita nyo, ngayon, kahit yung ganyan jokes, hindi ganun ka-offensive kasi alam nyong hindi totoo. Number one. Pangalawa, wala sila idea kung sino kalaban nila. So, ginamit na rin niya yung ganung approach. Pwede, di ba? So, ngayon nakikita nyo rin yung difference ng personalan sa ganyan. Pero, anyway, sad to say, di yun totoo. Yeah. Hindi pa kami nagsesex ng papa nito. Pina-imagine ko lang kasi kutob ko siya ang may gusto at kung may gaydar kayo, tas tinutok sa'yo, malamang yung needle parang titi ng papa niya. Gaganito. Kasi sino ba namang battle rapper ang magpapangalan ng Mia, Brad? Ang confusing ng concept. Ang mga battle MC, nagpapalakihan ng bayag. Hindi nagtatago ng logbit. Alam mo, honestly, Sandali. Dead air. From deadpan to dead air. umasa ako na baka may bagong femsi na chicks. Kaso ang dinatnan ko, boset. Yung name girl na girl, tas yung itsura, boyet. Pero malamang matagal na tong bading. Malamang neto noon pa yung onset. At tiniming niya lang na mag-out ngayong mag-Halloween para safe na daw ilabas sa mga skeleton sa closet. Ikaw talaga? Gusto mo naman pala maging dalagang Pilipina, ya? Ba't yung Mia, pinaikli mo pa? Ba't ginawa mo ng Mimiya? Kaya naman pala, puro selfie bars kanina pa. Akala ko para sa battle, hindi pala. Chinutsupa niya lang sarili niya. Ama ka na, akla. Huwag mo nang ipilit. Panis ka sa akin, partida, wala pa akong personals na nasisilip. There's levels to this insomnia. Itatak mo sa iyong isip na mananalo ka na nga lang sa akin in your dreams, di mo pa kayang managinip. Ang ganda rin na round 1, in-establish niya na insomnia si Mia Sonin. Tapos round 2, in-ender niya ng ganon. No? So, astig. Ako, fan ako nito. Fan ako ng concept na to. So, salute talaga sa Flip Top. Astig, tangina nyo. Dapat naisip nyo na yan ng panahon na nandiyan pa ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points si Deadpan sa second round. Nakuha siya ni Mia Sonin, no? First round, lamang na 1 point si Deadpan. Second round, lamang na 1 point si Mia Sonin. May period siya noon sa gitna ng balon. Di ako makatingin. Pinuntusan ko yung mga yun. Yung palakihan ng bayag, pinuntusan ko yun. Kaso, kinontradict lang ni Deadpan yung sarili niya.
Kasi ilang schemes before nun, sinasabi niya na nagmukhang sinulid sa balon, parang lubid sa balon. So, although binawi niya, pero 'di ba? Ano rin hindi lang consistent yung point, parang ganon. Tas Boyet, skeleton sa closet, tsaka di mo kaya managinip. Ang ganda rin na binring up ni Deadpan yun. Yung sinasabi ko kanina, di ba, na parang wala pang personalan yan. Yun yung point. Yun yung point nitong ganitong klaseng battle. Ang ganda. Ganda. So, walang personalan pero ginamitan niya ng ganun joke. So, ano siya parang yung pino-point out ko tungkol sa angles na validate lalo sa kung paano sinasabi ni Deadpan. Ganun. So, tingnan natin round 3. Mia Sonin. Uling banat, pahinga natin! Mimia ka sa akin. Ganyan mga sulat ng rapper pag maging broke ang target. Yung karir mo ngayon pa lang ganap nang nasa loob ng casket. Kung ganyan lang papakita, di tataas yung TF. Mananatiling low ang budget. Kung yung performance di magra-rise, di ka rin makaka-breads na parang low carb diet. Rice bread low carb diet, ha? Pero, round 3 may gusto akong subukan. Imbis na tong bobong to, bakit hindi yung sinungaling na media ang ating tutukan? September 21, wag nyo sanang kalimutan. Wala daw naganap na pamamarel. Yung media sa kasinungalingan ay sukdulan. Parang mister na bumembang ng kabit. Bakit? Pilit Walang tinatago putukan. yung putukan. At alam ko, mahina ako sa delivery at wala akong maayos na crowd control. Pero di natin kailangan yon. Ang kailangan natin, mas maayos na flood control. Ooh. Ayan. Tama na nga yan, balik tayo kay Tukmol. Ako'y cold-hearted at ako'y cold-blooded sa sobrang lamig nasa 40 degrees Celsius. Kaya Cold-hearted 40 degrees Celsius. alam mo lahat ng ibibigay mo sa akin, Ari, tingin ko lang sa kanila ay wet food. Walang oras o plano, umibig at magmahal. Tanging battle rap lang ang aking next move and you will always... walang oras para umibig at magmahal. Tanging battle rap lang ang aking next move. Kaya magkakaroon lang ako ng butterflies in my stomach kapag binigay mo sa akin si Saint Luke. Sayang, hindi maganda delivery niya sa scheme na yan. Kaya round 1 hanggang round 3, tuloy-tuloy lamang ang aking paglamon. Sa Makatang, puro lamang yabang at sadyang nagkamali ka ng hinamon. Siguradong talo kahit na walang hurado. At kung hindi ka sang-ayon, pwede tayong mag-rematch bilang batang rebelde at siya sa darating na ahon. Ooh. Fill in the blanks. Fill in the blank yung nangyari doon, no? Kasi ikaw yun, di ba? Yung rapper na laging nakasalamin, na may personal na sobrang weirdo. Tang inang legacy yan, binadibag ni Sinyo. Naka-fill in the blanks, no? Pero, binadibag ni Sinyo, ano ba yun? Tangay na, sige, freestyle na lang kaya ako, no? Yeah. Pero sa totoo lang, pare, kanina mo pa sinasabi, nakasex mo yung nanay at tatay ko. Pare, ba't ganon? Ako kalaban mo, ako idamay mo. At malamang nagtataka kayo kung bakit Mia Sonin ang aking napili na palayaw. Yun ay dahil di ako kinikilala bilang babae o lalaki dito sa mundong ibabaw.
Ako ang karahasan at kalungkutan sa mga gabing di ka makatulog ng mag-isa, di ka makatulog mag-isa at walang makasamang kapamilya o katropa. Dahilan kung ba't nananatili kang gising at binabangungot ng iyong mga childhood trauma. Ako ang dahilan kung bakit isang buwan kang inabot ng madaling araw sa kakasulat ng obra. Siya'y napuyat ng Insomnia sobra. Dahil ako si Mia Sonino, mas kilala mo bilang Insomnia. Na-breakdown siya, no? Sayang. Na-breakdown na siya first round pa lang ni Deadpan. So, wala nang dating yung Insomnia. Kung paano niya sinabi, sayang. Pero pinuntusan ko pa rin. Sayang. 5 points kay Mia Sonin. Low carb diet. Yung flood control. Tapos gusto mo maglaban tayo sa ahon. Binadibag ni Sinyo. Although yun nga, fill in the blank. Tapos Insomnia. Sayang. Na ano lang. Na kumbaga na-spoil na kaagad ni Deadpan yung material ni Mia Sonin, sayang, no? Pero yun, 5 points doon. May konting stumbles, pero okay lang. Ba't nakapasok to? Kala ko ba no pets allowed? Ba? Nag-rallyista bars para yung mga rallyista maging proud. Nakakatawa na ako, alam ng crowd na ako si Deadpan, pero yung mga bara niya yung pan-dead ng crowd. Panded ng crowd. Boom, putang ina, no? Ganda. Ganda na alter ego battle. Tangina, congrats talaga sa flip top. Yo, gago kayo. Di nyo man lang pinasubok sa akin yan. Tapos, ano sabi mo? Si inyo, binadibag ako. Okay. Nung sinabi niya yon, yung mga haters ko, tuwan-tuwa. Kung makasabi, binadibag ka ni Sinyo, kala mo siya gumawa. Lumabas na rin yung pagiging freestyler ni Shea, no, mga rebat. Ano ba naman yan? Tinapat mo sa akin ang hinang klase. Ano ka ba naman, pare? Kung pagtapatin mo yung... Di ba, nag-choke ka kanina? Pagtapatin mo yung yung resume namin ni Sinyo, parang pag-choke mo, wala siyang sinabi. Ano pa bang freestyle ko dito? Putang ina kasi, hindi sulit sa TF eh. Hindi, sa katotohanan lang, hindi ako nagpabayad. Ginawa ko to para sa pagmamahal. Alam ni Arik yan. Okay, balik na tayo sa'yo. Pinlex ko lang na bumabattle ako kahit walang bayad. Hindi kagaya ng ibang MC sa nag-iingay ngayon at inaasar si Badang dyan sa, di kayo makabalik eh. Tangina, no? Basta ako pare, nasa kamay ng mga tao. Kung sinong gusto nyo suportahan, nasa inyo. Kung sinong gusto nyo patuloyin. Diba? Sa kamay nyo. Yeah. Pero shoutout sa Flip Top, sa natulong para sa ating lahat. Yo. Sa aming mga MC. Anyway. Real talk, I'm puzzled. But sino pinapasok ni Enigma? Yung totoo. Nag-back out yung totoong kalabang ko dito, Sinugot mo lang to sa pila. Para kang sex life ni Plasma, iyo. Ay, ba't ba ako obsessed sa sex life ni Plasma? Para kang sex life ni Plasma, iho. Wala kang tira. Yung chance na manalo ka, yung chance mo manalo, sintaas ng chance na magkatotoo, yung 10,000 kada pamilya. Yung bars nito, parang gintong inidoro. As it stands, bidang-bida. But, after upuan, full of shit na walang bitamina. Tunog scribble jam, pero scribble lang pala mga linya. Oo, rapper. Scribble lang mga linya. Hindi yung scribble jam na reference ang kinatuwa ko doon, pero kung paano niya nilaro yung scribble jam na scribble lang ang mga linya. Pero hindi lahat ng rhyme sayer may idea. Ooh. Yung pala yun, puta, papunta doon, no? Kasi pareho tayo nasa stage, pero magkaiba tayo ng level.
Atabs ka, pamiya. Sakto, Batang Rebelde, no? Atabs ka, pamiya. Parang hero sa ML versus Lord of the Ring. Legolas laban kay Mia. Ang aking target ay puksain lahat ng Astig eh. Astig sana eh. Pero hindi Lord of the Rings si Legolas eh. Pero astig yun sana. mga wak na naglipana sa liga. Hindi tayo same. Baliktarin nyo yung aking aim. Ang lalabas ay Mia. Yeah. Lalabas ay Mia. Cancer ka sa lipunan. Wala kang ambag sa ekonomiya. Tapos gusto niya daw sa hip-hop mag-ambag. Wag na, okay na kami, ya. Porket nasa dugo ang pagiging cancer. Neto ni Mia, nangangarap na ring maging master rapper? Sino ka si Lukim? Guys, hindi ako yon. Si Shay yun kanina. Fuck deadpan! This two-faced bitch is a piece of cake. Karamiya, I don't give a fuck if you have a Resident Evil 2. Iiyak pa rin to si Mia. And FYI, Devil May Cry is also directed by Hideki Kamiya. Ano ba? Bakit ka ba singit na singit? Ako yung bumabatil, hindi ba? Parang Slim Shady, no? Una, sorry na. Hindi na. Anyway, pag-usapang kanta, yung reaction sa'yo, aba. Sa akin, Mamma Mia. Lalo na pag dis, alam na dis. Paglalaroan lang kita sa track, parang Tamiya. Hanggang ma-depress, marindito at mag-suicide at mapapost yung mama ni Mia ng officially missing you. Parang Tamiya. Tamiya. Well, ganun talaga. Merong iba na pag nangarap, iwan pati ang pamilya. Pero at least dream come true. MIA na si Mia. Arik, pasensya ka na. Si Shay, hindi ko sinasadyang palabasin. Ano ba naman tong kalaban ko, Arik? Walang dating! Next time, may suggestion ako, huwag mo sanang masamain. Next time, kung gusto mong yung event ay mas lalong palakasin, ilaban mo ko sa kayang tumapat sa akin. Harap mo ko sa salamin. Ang galing. Na intindihan ni Shay mas paano laruin ng alter ego battle, no? Kumbaga, hindi chess against checkers. Alam mo yun, parang gano'n eh. First time makikita na chinis ang laro ng alter ego battle. Yeah. So, round 3 definitely nakuha niya, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 points, no? Ang ganda. Naalala ko yung Everready tsaka Carlito. As much as kumbaga syempre kung magiging objective tayo na nagawa ni MZai talagang mas mapiga yung concept ng alter ego battle dahil natad pa rin niya ng gusto yon. Hindi ko maalala kung napanood ko ba yung Poison. Alam ko Marcom Bungo 144 parang Poison MR pero hindi ko maalala kung napanood ko na sila eh. Pero itong battle, you see nagtala Ice Water para sa akin parang mas effective yung ginawa ni Shay dito kaysa sa nagawa ni GL bilang sinagtala at ni J Black bilang Ice Water. So siguro hindi ko alam kung napanood ko na talaga yung kay Poison, pero yung kay MZai at kay Shay so far gusto ko yung kung paano nila nilaro eto. So tingnan natin yung sasabihin ng judges. Hindi ko alam kung may judges. Ang ganda, no? Parang sarap na nasubukan nila yan. Gusto kong subukan yan.
Top Zoning 21. Deadpan versus Mia Sonin. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. At yung battle na yun, ako lang talaga mismo nakakalam kung sino lalaban. Sila mismo hindi nila kilala kung sino yung kalaban nila. Ang alam lang nila yung mga pangalan ng bawat isa. Promo yung battle na yun. Ang panalo doon, tayong lahat. Yes. Yun din, no? Parang, kumbaga, exhibition talaga tsaka appreciation kaysa sa naging competition siya. So, astig astig lang talaga. Parang sa perpektong mundo, magandang ganyan lang talaga. Tapos, mas na-appreciate natin ng craft kaysa sa resulta at sa win-loss record, no? Kasi parang nagiging basihan pa rin yun kaysa sa maging basihan yung art form. Flip na pag-iay, huling beses para Zoning 20, Zoning 21. At kita-kits tayo sa susunod. Maraming salamat. Congrats sa parehas. Solid. Sobrang secret, hindi ko rin alam kung sino yung kalaban talaga. Pangalan lang. Parang nag-hello lang si Boss Arik isang araw sa akin, tas game ka ganito. Sabi niya special battle daw. So yung sinabi niya yun, alam ko na. Nung una parang madali siya kasi parang feeling ko mag-iimbento na lang ako ng kung anong angulo. Pero at the same time parang hindi rin siya gagana Kasi yun nga ang hirap kasi deadpan. So yun, nung sa battle inabuso ko na lang yung pangalan sa deadpan. At pagkabaon, walang awang hihilahin pababa itong aking blade hanggang sa tuluyang mag-split ang kanyang wacky face. Hati-pati kanyang ngiti. Kaya tapos na rin ang iyong happy days. Wala kang chance ang manalo cause nothing beats a Jet 2 holiday. Ang hirap for someone na yung parang ang ano ko, parang ang niche ko or yung parang preferred ko na angles or style of writing is personals. So medyo challenge siya sa akin and ayun, kaya part din one of the reasons but gusto ko siyang gawin kasi gusto ko ma-challenge. Ano ba? Actually ako yung nangulit kay Arik na ang hirit ko pa is 1 minute hindi secret battle kasi para akong nagkakaroon ako ng legacy na Mr. Overtime. So parang gusto ko patunayan, kaya ko rin yan, yung 1 minute. Parang kung saan nagsimula lahat, mga ganung lang. So parang gusto ko lang balikan yung roots ko. And last year ko pa siya kinukulit, parang ayaw niya maniwala na kaya ko mag 1 minuto. Pero yun, eto. Ang haba pa rin nun, pare. Nagtuloy naman at success naman. Ang ganda rin ng pinakita ni Mia Sonin. Masaya lang ako na it's a fun battle lang. Yun yung parang gusto kong ma-experience for the longest time na yung wala lang. Gusto ko lang bumattle, gusto ko lang mag-rhyme, parang gano'n. So, yun yung pinaka gusto ko dun sa format na yun. And overtime. Hindi nga overtime sa 1 minute, so overtime naman sa interview. You are gay. Kasi takot na takot malamangan. Talagang gumamit pa ng pangalan ng babae para lang hindi ko maangguluhan. Wala Meron talagang mga chicken na hindi angkop sa sabungan. Para kang simot. Wala daw mapapala kay GL, takot madumihan. Yun, yung music, kaka-release ko lang ng halos 2 kanta yata sa loob ng 2 buwan. So, check nyo lang. Nasa Spotify din ako, Batang Rebelde, YouTube meron din. Yun, check nyo lang siya. Follow nyo lang ako sa kung interesado kayo sa akin, mga kung ano ginagawa, facebook.com/shay. Ayun, maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, sa amin, sa lahat, sa Flip Top, sa lahat ng mga kapwa ko Battle MC. Sana huwag kayong magsawang sumuporta at suportahan nyo rin kami kung ano yung ginagawa namin sa labas ng liga. Sana suportahan nyo palagi ang Flip Top events, lalo na kagaya ng zoning na usually more on up-and-comers, yung mga naka-line up. I wouldn't say lahat, no? It's unfair. Pero parang ganun yung nagiging ginagawa ni Arik. Sana suportahan nyo kahit walang secret battles. Kita-kits tayo sa mga events. Yes. Solid. Sobrang solid. So, shoutout kay Shay tsaka kay Batang Rebelde, yo. At yun nga, by the time na maparoon nyo to, matagal nang uploaded yung PNP namin ni Shay. So, pwede nyo panoorin kung di nyo pa napapanood. Yun lang, hindi na ako tatagal. Meron akong kailangan gawin pagkatas nito. Pero salamat sa lahat na nanood na umabot dito sa dulo ng video. Sana nag-enjoy kayo, nag-enjoy ako. Masaya ako makanood talaga ng Alter Ego Battles. At pag dumating ang panahon na magbakasyon kami sa Pilipinas,
masarap siyang gawin. Hindi ko sinasabing gagawin ko, pero mas open ako sa idea na yan kaysa sa normal na battle. Gaya na sabi ni Shay, gusto lang niya tumugma, gusto lang niyang ganun. Kumbaga, no pressure, fun, keep it fun. So, ang fun nung naramdaman ko habang pinapanood ko yun o tuwing nanonood ako ng Alter Ego Battles yun. So, yun lang. Sobrang astig. Astig na nangyayari siya. Sana marami pang ganyan. Para din sa amin mga battle MCs yun. Astig talaga siya. So, yeah. Yun lang. Salamat sa inyong lahat. Yo, kita-kits tayo ulit. At, yun lang. Peace!